Ngayon, isa-isahin pala natin kung ano yung mga binili natin kanina sa palengke. Una sa lahat, ito yung makapagpapatabang ng aking adobo. Ito yung gagamitin ni Daddy Justin. Patatas at saka itong sitaw. Medyo may kamahalan lang nga siya, pero sige, kiber na lang. Welcome sa inyong lahat dito sa aming channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang notified. Kami si Justin and si Chris at ito ang aming Simple Life. Nood, comment down below. Please share and like this video. Hey guys! Welcome back to another episode of the JK Vlogs. At ngayon, lulutuin na natin ang aking ginormous na plastic container full of naka-marinade na adobo pork. So, eto guys, eto na yung aking adobo pork. Magigisa pala muna ako ng bawang at saka sibuyas, pero hindi masyado maraming bawang ha. Ito na medyo mainit na yung aking kaserola at gagawin na natin to. Okay, unahin ko muna yung onion ha, para mas maging fragrant ang mga bagay-bagay. Tapos, susunod ko na yung bawang. Ito, kalahati lang muna yung aking ginisa. And then, susunod ko, ito naman. So, dalawang batch sila. Oh, diba? Nailagay ko na lahat. Hindi ako sigurado sa ginagawa ko ha. Pero feeling ko mukhang tama naman. Basta naman lumambot to at saka makakuluan, magiging adobo na siya. So, itong ulam namin sa 2 buwan. Hindi, joke lang. Ano lang to? Pang extra ulam. Kasi minsan, walang nagluluto. So, pang emergency purposes natin to. Medyo nagsasabaw na siya. Pero patutuyuin natin yung sabaw para maglapot ang salsa niya mamaya. So, hayaan lang muna natin yan dyan. Tapos, yung natirang marinade ko nandito. Ilalagay natin yan mamaya. Nag-phone na friend na ako kanina. Tumawag ako kay mama. Kasi naman, sobrang nagtutubig na siya. Sabi ni mama, babaan daw ang heat. Tapos, hayaan lang siya magmantika on its own para lumapot yung salsa niya mamaya. At saka, wag daw muna ilagay itay. Alas 3 na ng umaga, may sinat ang bata. Actually, medyo bumaba na to. 102. Kahapon siya, daddy. Kagabi. Yan, take natin temperature ni Liam, ha? Ako, magulo. 101. Hey guys! Welcome back. It's the next day, Chris. Sorry, hindi ko na natapos yung ginagawa ko nung huling clip kasi nga naman kahapon it was a busy day, di ba, daddy? Ang dami nating ginawa. Ang dami naming shoot na video at ang dami rin namin inasikasong bisita sa bahay. Tapos ngayon, si Daddy Justin nyo, nag-volunteer. Iligtas yung adobong ginawa ko. Okay naman siya kung tutuusin. Wala lang sasalo lahat ng halat. Baka kailangan ng maraming kanin. Hindi, kahit dinamiyon ko yung kanin. Ang alat pa rin talaga niya. Mas maalat pa siya dun sa toyong nilagay ko. So si Daddy Justin niya bibili ng mga ingredients sa palengke na makakatulong para bawasan yung alat. At ang maganda pa doon, medyo ang dami na nung sarsa. So, para palabdawin yun, magiging sinigang sa adobo na yun. Hindi, lalagyan natin ng ano? Anong? Lalagyan natin ng liver spread para lumapot. Ang dami nag-comment nun, daddy. Nabasa ko. Liver spread daw ilagay. Oo, para ano? Tsaka may nagsabi pa na pineapple tidbits daw. Ay, pwede din yun. O, diba, lagyan natin ng mga suggestions niya. And let's see what happens. Maging ano, pineapple medley na Ay, dapat ang kanta natin ngayon. Tayo na sa siniskwela. Hindi, masarap nga rin yung pineapple. Parang anong... Subukan natin. Sige, bibili tayo ngayon. Gusto mo hiwa-hiwalayin natin. Iba-ibang version. Mayroong may pineapple. Oo, kasi marami naman yun. Pang 3 buwang adobo at tayong ginawa ko. So ito, nasa palengke na kami ni Mami Chris ninyo. Bilis nyo maglakad. Akala mo may hinahabol eh. So, lab, ano kukunin mo? Bibili muna tayo ng prutas. Prutas na dito sa kaliwa yung prutas eh. Ay, sa kaliwa tayo prutas. Para bumili ng prutas. Hindi na ako nakita. Nandito na tayo sa paboritong spot ni Daddy Justin. Yung bibili tayo ng maraming bawang na ang sarap tingnan kapag
sobrang daming gulay, oh. Gusto ko ganito itsura ng ref namin mamaya. Although, may mga bagay dito na wala pa. So far, yun pa lang yung nakukuha namin. And I brought my own eco bag. Hindi nyo nakita. Sinusubukan kong bawasan yung paggamit ng plastic. Kaya, nagdadala ako ng sarili kong eco bag kapag namamalengke ako. Nakakatuwa yung ganito sa palengke, Daddy, oh. Diba, no? Parang yung bunutan. Ito lang. Alin? Ay, gusto mo niyan? Sige, kumuha ka. Pang ano, fried rice. Ayaw mo nun? Oo, chorizo. Maraming salamat kay JG Summit Holdings sa eco bag natin, no, Daddy? Yan si ate. Sa kanya kayo bumili pa lang. Tapos na tayo sa gulay. Punta naman tayo dun sa mga... Asa na ba yun? Yung mga prutas na hindi ko na maalala kung nasa section ng palengke. Bili rin pala muna tayo ng isang dosena nitong itlog. Kasi wala na itlog sa bahay. Ayan, 6 pesos ang isa. Ayan, nandito na tayo sa mga prutas at mamimili tayo para sa ating mga magiging pagkain sa mga susunod na araw. Nandito na kami sa Super 8. Tingnan niyo si Daddy Justin. Ayaw pa bus. Ayan na si Daddy Justin nyo. Nagsingit pa siya ng mga bagay na hindi naman niya kailangan. Nasa listahan ba yung binili mo, love? Wala. Buying things that are not on the list. So ngayon, isa-isahin pala natin kung ano yung mga binili natin kanina sa palengke. Una sa lahat, ito yung makapagpapatabang ng aking adobo. Ito yung gagamitin ni Daddy Justin. Patatas at saka itong sitaw. Medyo may kamahalan lang nga siya, pero sige, kiber na lang. Tapos bumili rin ako ng parsley. Kasi feeling ko baka gagawa tayo ng salad or pasta sa mga susunod na araw. Kaya bumili ako ng parsley. Tapos pechay. Ito gustong-gusto ko itong pechay. Lalo na kapag may sabaw, nilalagyan ko nito. At nakakaubos ako ng marami niyan. Bumili rin ako ng 3 pirasong mais para feeling ko baka magnilaga tayo. Or pwede ko siyang ilagay din sa salad. And lime. Bakit ba ako bumili ng lime? Wala lang. Parang gusto ko lang makatikim ng chicken na may lime, siguro. Tapos bumili ako ng 4 na piraso nitong talong na maliliit. Ayan, paborito kasi ni Justin ang tortang talong, kaya bumili tayo. Tapos ang cute kasi ng kulay niya. Tapos kagaya na sabi ko sa inyo, gagawa tayo ng salad. So bumili ako ng lettuce. Ito yung lettuce na sobrang paborito ko. Tapos ang ganda nitong carrots, oh, di ba? Very fresh. At saka ito yung gusto namin na kamatis. Kasi ewan ko, may ibang kamatis na medyo malansa ang lasa. Pero pag ito, masarap siya. Tapos bumili rin ako ng kalahating kilo ata ito ng kalamansi. Magkakalamansi juice tayo. And syempre, hindi mawawala ang broccoli sa aming listahan. Bumili rin ako ng cauliflower kasi masarap din yan eh. Ngayon ko lang nakita bakit parang may tama ata yung broccoli. Ay, broccoli, yung cauliflower. Anyway, eto, tsaka ito siguro yung kakainin namin na magkasama para dun sa couscous namin. Favorite namin maglagay ng ganito, yung French beans. French beans yung mas maliliit, no, Daddy? Pag mas matataba, Baguio beans. Tapos, bumili ako ng mangga na sobrang ginto ang presyo. Ganun din, speaking of ginto, etong grapes, ginto din. Yung ganyan karami, guys, 150 pesos na po yan. Yak na lang ako. And pinya, kasi nagkikrave din ako ng pinya. Meron tayong lemon dun sa likod, pang lemon water. Tapos, eto, bumili ako ng 3 pirasong apples. Ito lang yung magandang apples na nandun. I was hoping sana makakita ko ng ibang variants, kasi wala na kasi. Tapos, saging din, kasi mahilig kami sa saging dito sa bahay na to. Lalo na, saging na saba. Favorite namin to i-pan fry. Yung wala siyang mantika. Diretso lang sa non-stick pan. At saka, ang paborito ni Ana, melon. So, there you have it. Yan ang aming nabili sa 1,000 pesos sa palengke. At ito ay ilalagay ko na sa ref. Ipapakita ko sa inyo yung before at saka yung after na aming ref kapag nalagyan na natin siya. So, ito yung ipapalengke haul ni Mami Chris ninyo mamaya. So, naka-break muna siya dahil si Liam ay gusto muna makipaglaro. Kaya dito muna tayo sa akin. Atras muna tayo dyan. So, naalala ninyo si Mami Chris nagluluto siya ng adobo kasi supposedly gagawin ni Mami Chris ninyo ay adobo cake. Nakakita namin yan sa Facebook, yung isang layer ng kanin, isang layer ng adobo, isang layer ng kanin, isang layer ulit ng adobo. So, adobo cake siya. Ang nangyari, si Mami Chris, ang rami niyang nilutong adobo, pero sobrang alat ng kanyang mix. Sa akin naman, medyo okay siya, pero sobrang naalatan siya. So ngayon, ang task natin ay i-repair natin yung adobo ni Mami Chris.
Siguro haluan lang natin ng iba pang mga sangkap para makabuo tayo ng 4 na klase ng adobo. Sa comment, sabi ninyo na masarap yung adobo na may liver spread. So, itatry natin yon para malapot-lapot yung sabaw. May nagsabi naman na masarap din ang adobo na may pineapple tidbits. So, yung ibang adobo naman yon. Lalagyan din natin ng adobo na may patatas. At gusto ni Mami Chris na may gulay. So, sasamahan natin ng sitaw. So, ito, i-repair muna natin yung pagkain na yon para makain natin sa mga susunod na araw. Ganun din, naghanda na ako ng microwavables para doon ko sila ilalagay. So ito, simulan na natin itong science experiment natin, creating 4 kinds of adobo from a big pot of adobo right here. Dapat mag-swimming tayo ngayon. Ito ang official bao ng excursion sa Pilipinas ng adobo. Hindi kasi nasisira yan eh. Hindi basta-basta. So, ayan, si Liam nga pala, medyo may sinat siya. Pero buting na nga lang, smiling pa rin siya. No? Oh, I love you, Liam. So, ito na-repair na natin yung adobo ni Mami Chris ninyo. So, ito yung merong liver spread. Medyo mas malapot yung sauce niya. Ito yung merong pineapple tidbits. So, ayan, nakikita niyo yung pineapple. Ito yung hinaluan lang natin ng potatoes. So, ito yung pinaka-original sa kanilang lahat. At, yung adobong sitaw. So, ito, madali na rin siya i-pack or itago sa ref dahil bagong ayos ni Mami Chris yung ref natin, ano? So, tatakpan na lang natin siya, madali na i-store at madali na rin initin pag may nagugutom. Nung pinarty-party na ni Daddy, parang kumonte, lab. Natikman ko na yung may liver spread, lasang beef stew, no, Daddy? Masarap. Pero ang pinakagusto ko yung may pineapple. Hintayin mo pa yung may sitaw, tsaka ano? May sitaw? Ha! Patikim nga ng sitaw. Natin. Pinya pa rin! Sarap. Yun! Ito masarap. Si Mami Chris nagtataka bakit naging ganun yung lasa niya after inayos ko. Ewan ko rin. Chamba lang yun. Kaya itong dalawa na tikman na namin. Ito para kay Mami Chris talaga yan. Ito para sa lahat. Oo. Ibali lab, para sa'yo naman to. Nandyan na yung takip para ilalagay na natin siya sa rep mamaya pag lumamig. Update guys, ito na si Liam. Medyo malamlam pa rin ang mata. Nilagyan ko na siya nung tawag dito, yung gel patch para bumaba ang temperature niya kasi medyo bumabalik ang kanyang sinat dahil nga nagingipin. Ito po ang before ng ating ref at mapupuno na po ito. Woo! Ready na ba kayo? Chan-chan-charan! Oh, diba? Daddy, ano masasabi mo sa ref natin? Ano sa palagay mo, love? Ang bountiful ng ref natin, ah. Sarap tingnan na. Oo. Binalit pala namin ng mga papel itong mga binili namin na greens para hindi sila madaling malanta. Parang bukay ng bulaklak. Parang pwede ka nang mamalengke sa sarili nating ref. O, diba? Ang sarap tingnan kapag maraming veggies na, Daddy. Oo. Nakakatuwa. Tsaka ang bango ng ref. May pinya na may melan na. Hindi ako ilumang ulam. Oh. Ayun yung mga adobo stash natin. So, yun lang muna for today's vlog, guys. Medyo may sakit pa ang batang ito. Ay, naku naman. Mainit eh. Hindi namin niliguan. Pinunasan lang namin ng mayelo. Hopefully, after today, bukas bumuti na ang kanyang lagay. Nakikita ko na putok na yung nandito niya. Ready nang lumabas yung nasa kanan eh. So, yun lang. O, say bye-bye na. Bye-bye po. Magpapagaling po ako. See you on the next vlog.